Maaari yung pagkakamali mo ay hindi hayag sa mata ng iba kasi nga tinatago mo pero wala kang pwedeng itago sa kanya. Ano ang nagiging kabayaran o ano ang nagiging consequence ng mga pagkakamali natin, ng mga pagkakasala natin? The Bible is clear about this. In the book of Romans chapter 6 verse 23, it says here, sa kabila po ng naghihintay po sa ating kapahamakan o kaya naman pang walang hanggang kahirapan at kamatayan sa impyerno, ang hatid po ng Diyos ay kaligtasan. Grabe naman yun. Nagawan mo na ng napakaraming pagkakamali pero niyakap ka pa din? Grabe naman yun. Ano to? Sasabihin natin, Lord, manhid ka ba? Kasi ako nga, ginawan ako ng pagkakamali eh. Tinanggap ko nga din. Pang ilang beses ko bang tinanggap? Paulit-ulit ako niloko. Oh. Paulit-ulit ako niloko, paulit-ulit nagsinungaling, pero tinanggap ko siguro mga 8 times. Pero 8 times lang, Lord ha? 8 times lang, pero ikaw, ilang beses ako nagkamali, pero hanggang ngayon, yumayakap ka pa rin. Ang dumi, matindi, karimari-marim, nakakahiya, nakakakondem. Siguro hindi ako yung papatawarin ng Diyos. Siguro yung mga katabi ko, tingnan mo nga yung katabi mo. Balik sa akin. Chosen Jen, no matter how big your sin is, God's love and mercy will always be bigger. Nagbabago ba ako? Napapansin mo ba, bumabait ako? Hindi. Napapansin mo ba nagiging mas mapagbigay na ako? Napapansin mo ba mas mahinhin na ako? Di pa din. Mas mahinahon, mas masayahin, mas nagpapatawad, mas pasensyoso kasi ang tigas ng ulo mo. Hindi mo ba napapansin? Gusto nating i-verify. We don't need verification from other people because you are verified in the Word of God. That is why we don't need to please other people. We just need to please God sapagkat malinaw ang sinasabi sa Kanyang salita. Marahil magugulat ka sa sasabihin ng ibang mga tao pag nagtanong ka kung nagbabago ka na kasi nga nag-chosen gen ka, nag-youth jam ka, nananampalataya ka, ang sabihin nila, medyo masama pa din yung ugali mo, no? O sinabi ko ng mahinahon, baka magalit ka na naman, ha? We're limitations as human beings. So magkakamali pa rin po tayo. Do not expect even the pastor to be perfect. Kaya po tayo na-o-offend eh. Ini-expect po natin na dapat perpekto yung ibang tao. Tayo ba naging perpekto? Are we getting it? Why do you expect too much from other people pero hindi mo nakikita yung sarili mo na dapat ikaw din nagbabago at nagpapabago? Completely fine. And see, yun pala yung rason kung bakit kahit nananalangin tayo, kahit na Kristiyano tayo, kahit na nabago na tayo, we still have our flaws and mistakes and challenges in life. So that every day, araw-araw, lumalakad tayo sa katapatan at kabutihan ng Panginoong Jesus. Palakpakan nga natin ang Panginoon. As telling stories, sharing hatred with other people, yet we don't want hatred ourselves. What does the Bible say about this? In the book of Matthew chapter 7, verses 3 to 5, seeing the wrong things in other people first, you disregard the good things about them. Ang nakita mo sa kanila, yung naging isang pagkakamali nila, pero yung mga magaganda nilang pag-uugali, hindi mo na napuna. O kaya naman yung magiging potensyal ng pagbabago sa mga buhay nila, hindi mo na nakonsidera. Bakit? Nag-generalize ka. Na dahil may nagawa siyang pagkakamali nung nasa school kami, kasi nung nagtatrabaho kami, may ginawa siya sa akin, kasi alam ko yung past niya, involved yung mga kaibigan ko, tropa ko yun, kakampihan ko. Baka nakalimutan mo na yung mga magagandang characters din na meron siya. Number 2, you forget the good things they do even towards you. Wow! Ito yung mahirap. At ito yung masaklap. May pinagsamahan kayo eh. May mga magagandang bagay din namang ginawa sa'yo eh. Pastor, yung onte! Ikaw ba may nagawa kang mabuti sa kanila kahit konti? Ayun na nga eh. Sa gagawin mong kabutihan sa ibang mga tao, isang pagkakamali mo, yun yung matatandaan sa'yo. Ayaw natin ng ganun eh. Pero bakit natin ginagawa sa iba? Paano kung sabihin ko sa inyo ngayon, kaya po ako nang gigigil, hawak ang mikroponong ito at habang nasa altar ay dahil naranasan ko po ito. You know me. As much as I can be good and kind to you, I will do that. Pero hindi ko sasabihin sa yung perpekto ako. Magkakamali ako. Baka makita mo yung isang part na hindi mo akalain. Gato pala si Pastor Carl. Minsan pala, ganyan din yung nagagawa niya o nasasabi niya, oo, pero
Baka naman pwedeng, huwag mong kalimutan yung naging kabutihan na ipinakita ko sa'yo. Baka naman pwedeng hindi mo kalimutan na may pinagsamahan tayo. Dahil sa hatred at mga issues ng ating puso, nakakalimutan natin na minsan tayong pinangiti ng tao. Minsan tayong nakakwentuhan natin sila, nakapag-open tayo sa kanila, nakinig sila. Minsan tayong pinasubo sa pagkain nila. Minsan tayong binibaby mo sa puso mo, puot at galit. You will never accept this. Kasi sino ba naman ang gustong tumanggap na ang iniingatan mo sa puso mo, ang tinatago mo sa puso mo, ay pagkamuhi at inis at pagkairita sa ibang tao? Why is everything big deal to you? Ha? Why is everything big deal to you? Bakit kahit na maliit lang yung naging pagkakamali, kahit nga hindi ka na-involve parang ikaw pa yung nasa sitwasyon? Hate. So every time you see something, kahit ka social media, galit ka agad nararamdaman mo. Ay, grabe naman itong napanood kong video. Number 4, you tend to share the hatred with other people. Who doesn't want to have companions? Who doesn't want to have backup? Who doesn't want to have kakampi? And so when you start seeing negative with other people, here's the next step. You can't keep it to yourself. Ay, ang pangit ng pagkasalita niya. Huli ka, ganyan ka pala. Ano ba, sasalilihin ko ba to? Hindi i-share sa iba, pero kumakalat. Huwag niyong i-share sa iba, pero kumakalat. Magugulat na lang kayo, hindi na kayo magkakasundo. Kasi naapektuhan na kayo nung hatred na naipasa mula sa isang tao papunta pa sa ibang mga tao. What a culture we have. Number 5, you seem to overlook your fair share of mistakes. Kaka-open up mo at kakasabi mo at kaka-obserba mo ng pagkakamali ng ibang mga tao. Paano yung mga pagkakamali mo? Paano naman yung mga pagkukulang mo? Asa na yun? Nawala, nabura. Kasi hindi ikaw yung highlight today Hindi ikaw yung tinututukan ng spotlight ngayon Hindi kayang baguhin ng Diyos yan? Church, if God will transform us, some of us in a snap pwede niyang baguhin. Some will take 1 month para maging mabuti. Some would take a year para maging responsable. But some people, they need to undergo the work in progress thing for 2 years, 3 years, 5 years. God only knows. And our task is to believe of God working in the life of that people. Our task is to believe that God can change those people. Never to talk about them. Yung iba, kahit iniwan ka na nila, nandito ako, papakinggan kita. Mananalangin ako kasama mo. Maniniwala ako kasama mo na kaya kang baguhin ng Panginoon kahit na ang sama-sama mo. Pero ang sakit ng ulo dahil sa pagkakamali ng lahat ng mga tao, kahit na mga Kristiyano, nagpapatawad pa rin. Bakit hindi natin maibigay? Yumayakap pa rin, bakit hindi tayo makayakap? Umiintindi pa rin, bakit hindi natin kayang umintindi? Nagpapalampas, bakit hindi natin kayang palampasin yung nagagawa ng iba? Church, the reason why I am so invested to this is because for the past weeks, God has a mandate to me. And this is what I want to be the focus of our church. And if you will not learn this tonight, I'll speak and preach about this for the rest of 2024. Expect that from me. And what is that? Let us be more loving. Church, ang nawawala ngayon sa mundo ay pag-ibig. Gagawin na lang ng kung sino-sino. Nawawala na yung pag-ibig In life, sometimes we are focused on how to live with prosperity. Paano ako gagraduate? Paano ako magkaka-honor? Paano to your friends, can you be more loving? Anong gagawin natin pagkatapos ng simba? Yung topic tungkol sa atin. Is that loving? How can you turn it to be more loving? Yung topic tungkol sa atin. Sige, pagsisihan na natin. Alam niyo, may nakausap akong isang kaibigan sa pananampalataya.
At ang sabi niya sa akin, Carl, naghihilaan palapit sa Panginoon. There's no other secret to this than to be more loving. Don't ask me about strategies. Pastor, paano ang strategy? Pastor, paano kayang approach? Kayong ginawang baho kung wala kayong mancha, kung kayo ay perpekto. And again, he stooped down and wrote on the ground. What was Jesus writing? Ano yung sinusulat niya? Next slide on verses 9 to 10. At this, those who heard began to go away one at a time, the oldest ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Some Bible scholars say that maybe Jesus was writing the names of the people around that scenario. Una yung pangalan ng mga maratanda, tsaka ipihan tayo, susuportahan natin at maniniwala tayo sa gagawin ng Diyos sa isa't isa. Okay lang ba yon? Na kung meron man tayong nakaalitan, tayo yung unang magpapakumbaba. Sabihin natin, sorry, aamin ako, may mga nagawa akong mali sa'yo, may mga nasabi ako, pero ngayon ginising ako ng Diyos. At ang gusto niya, matulungan natin ang isa't isa sa lakad natin na ito. Okay lang ba yon? Church, when we start fixing our eyes on people, we will always see the wrong in them. That's why we are commanded to fix our eyes on Jesus. Nang sa gayon, habang nagpapatuloy tayo sa pagiging Kristiyano, kapag nagkamali ulit, nagkamali na naman! Jesus, inahal mo yan kahit ganyan yan. So, mamahalin ko din. May naging pagkukulang na naman. Ayoko na, Jesus, hindi mo din ako sinukuan nung ako yung ganyan. So, maniniwala pa din. When you fix your eyes on Jesus, you become more like Him. And when you become more like Him, there would be no hatred in your heart. You become more loving. I don't want the world around me to affect the goodness inside of me. And I don't want your negativity. Bigyan mo ako ng pananampalataya na mas magtiwala na ikaw ay mabuti, ang pag-ibig mo ay matindi, at nawayan ang aking maipakita sa aking kapwa. Tayo tayong lahat. Kung alam mo sa sarili mo na kailangan mong magpabago, na kailangan mong mas maging mabuting tao, marunong umintindi, humaba ang pasensya, yung matutong magpatawad, magpalampas, at magmahal, sumuporta, maniwala, samahan mo ako. At sama-sama tayong hihingi ng pananampalataya. Sama-sama tayong dudulog at magpapakumbaba. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa kabutihan mo, give me faith to trust what you say, that you're good, that your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Before we continue surrendering our broken hearts to the Lord, I want you to think of the times you were offended and hurt.